Magandang araw sa inyong lahat. Ako na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back sa ating YouTube channel kung saan isa na namang storya ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago ang storya na yan, nais ko munang magpasalamat lahat ng mga nag-react po sa past videos natin. O kung hindi pa nababasa yung reaction ninyo, kung latest po yung video na kinomenta ninyo, ay baka hindi ko pa po napupuntahan yung comment na yon. Pero sa ngayon ay ito muna ang babasahin ko. Hello kay Grace Basinilio. Thank you so much for wishing me well. Ayun, thank you so much. Sana nga magiging okay na ang lahat. From Gina Babon, hello po sa inyo. Hello do kay Jenny Lu Adaro na masyadong malakas raw ang volume ng speaker at dinig hanggang kapitbahay. Hello po. Wag masyadong lakasan ha kasi may law po diyan. Baka tayo'y mapabarangay. Hello po kay Jenny Lou. Maraming salamat. And syempre sa mga nakatira sa Florida, USA, kay Marisa Texon na originally from Bohol. Hello po. Hello po sa mga taga New York. And sa mga taga Utah, USA. Hello po. Ang dami-dami nakikinig sa atin ng taga USA. And hello po sa Sorsogon City. Maraming thank you sa lahat ng mga nakikinig. And syempre, kay MNR sa Shop in Style. Hello. O daw siya, pag break time daw niya ng live selling while packing orders, nakikinig raw siya sa atin. Maraming salamat po, cutie mom. And syempre, from Daan Bantayan, Cebu, maraming thank you. Salamat mga Cebuanong dako. Dagang thank you sa anyuhang tanan. And syempre from Jeddah, mga OFW natin yan. Maraming salamat po sa pakikinig. And sa lahat ng mga nagbabasa ng ating mga comment din, na nagko-comment din sa comment ng iba, hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga bagong subscribers, alam nyo po ba na from yesterday, parang nadagdagan tayo ng almost 200 subscribers. Maraming salamat po. Nalalapit na po tayo sa 50,000 kung saan sarili ko namang love story ang aking ikukwento sa inyo. Naku naman, kinakabahan ako kapag dumating na yung araw na yan. But for now, ito muna ang pag-uusapan natin. Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na nakakabaliw ang pag-ibig? Kapag sobra-sobra, labis-labis ang pagmamahal mo sa isang tao, yun bang sabi nila, wala ka nang itinitira para sa sarili mo. Kapag iniwan ka niya, mababaliw ka talaga. Nasubukan mo na ba na mabaliw dahil sa sobrang pagmamahal? Nako, ating subaybayan ang storya ng buhay ni Jelly dito lamang po sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Nang dahil sa sobrang pagmamahal na iginagawad at ibinibigay natin sa isang tao, nakakagawa tayo ng mga desisyon na kahit masakit para sa atin, ay pilit pa rin nating tinatanggap. Huwag lang mawala ang isang taong lubos na mahalaga sa atin at nakakapit na ng tuluyan sa ating buong pagkatao. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalayaw kong Jelly, 32 years old, at isang babaeng literal na nabaliw nang dahil sa sobrang pagmamahal sa isang tao. Mama Mia, 20 years old pa lamang ako nung una akong umibig ng sobra. Hindi naman sa first love ito, Mama Mia, dahil marami na naman din akong inibig noong ako'y nasa high school pa. Pero sobra po talaga ang pagmamahal na inalay ko sa taong ito. Mama Mia, sinuway ko maging ang mga magulang ko para lang sa pagmamahal na nararamdaman ko. Yung sinasabi nilang love is blind, naramdaman ko po yun sa kanya. By the way, Mama Mia, taga Mindanao po talaga ako. Doon ako nag-aaral noon. I was in 4th year college nung makilala ko si Fritz. Intramurals ng school namin noon, Mama Mia. Maraming tao, mga estudyante na pumupunta mula pa sa iba't ibang school. Maraming bisita. Kaya naman, busy po ang lahat. At isa po ako sa pinaka-busy noon kasi member din po ako ng cheer dance group namin.
At ang grupo namin ay isa sa pinaka-busy nung mga panahon na yon. Bago pa kasi ang intramurals, Mama Mia, ay busy po kami sa pagpapractice. Ilang buwan po naming pinapractice ang aming magiging routine na ipapakita namin sa lahat ng estudyante at mga taong pupunta doon sa cheer dance competition. Kaya naman, Mama Mia, puspusan po talaga ang training namin. Halos hindi na nga po kami nakakauwi ng bahay dahil sa training na yon. At noong last day of the intramurals na, ay nakahinga na ako ng maluwag. Tapos na kasi ang competition, Mama Mia. Sad to say, second place lang po ang grupo namin. Pero ayos lang din yon. At least, nakatuntong pa kami sa second place. Ang pinaka-excited ako noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay ang umuwi na ng bahay at nang sa ganon ay makapagpahinga naman ng mahaba-haba. Saturday kasi yon at last day yon ang aming intramurals. Kaya alam ko na buong araw ako nung linggo na matutulog lamang sa aking kwarto. Papauwi na sana ako noon, Mama Mia, nung bigla na lang akong hinila ng isa sa mga kagrupo ko sa cheering squad namin. Ang sabi niya, may ipapakilala raw siya sa akin. Mama Mia, bukod po sa isa ako sa pinakamagaling sa grupo namin, ay isa rin po ako sa tampulan ng tukso dahil hanggang sa mga panahon na yon ay single pa rin ako. First year college pa ang last relationship ko, Mama Mia. Hindi na ako nagkaroon pa ng panibagong karelasyon dahil masyado po akong nag-focus sa aking pag-aaral at sa cheer dance. Halika na, Jelly, baka ito na ang Mr. Right mo, sabi ng isa kong kaibigan. Ayoko sana noon pero pinagtulungan na nila akong hilahin. At dun nga ay nakilala ko ang isang grupo ng mga kalalakihan mula sa ibang school. Pero ang kanilang kinakantsaw sa akin, Mama Mia, ay nagngangalang Fritz. Hindi gwapo si Fritz pero malakas ang kanyang dating. Member siya ng varsity ng basketball ng kanilang school, kaya naman the whole duration ng intramurals namin ay nandun pala siya sa school namin. Sabi niya, Mama Mia, ay ilang araw na rin daw niya akong pinagmamasdan mula sa malayo. Siya raw talaga ang nakiusap sa kaibigan ko na kaibigan niya rin na ipakilala raw siya sa akin. At after ng event na yon, imbis na umuwi ako, ay nagkayayaan pa ang grupo na uminom ng konti kasama ang grupo ni na Fritz. Kasi to my surprise, Mama Mia, marami pala kaming common friends na dalawa. Ilan sa mga kasquad namin ay kaklase ni Fritz nung high school. Kaya naman, Mama Mia, madali rin talaga kaming nagkapalagayan ng loob. He got my cellphone number that night. Clingy siya masyado at masyado rin siyang touchy noong mga panahon na yon. Pumayag na rin ako, Mama Mia, kasi sigurado naman ang mga friends ko na friends niya rin na single raw siya. Walang girlfriend, walang ka-fling, walang kahit na anong sabit. By the way, Mama Mia, pet peeve ko talaga ang mga babaeng pumapatol sa mga taken na kahit pa nga fling-fling lang yon. Naniniwala kasi ako, Mama Mia, sa loyalty at faithfulness. Para sa akin, kapag meron kang karelasyon o may isang taong umaasa sa iyo dahil pinangakuan mo ng commitment, dapat ay maging loyal at faithful ka sa kanya. Alam ko na medyo old-fashioned ang paniniwalang yon, lalo na sa isang college student na kagaya ko. Pero ganun talaga ako pinalaki, Mama Mia. Pinalaki ako sa tamang moralidad. Mama Mia, starting that day ay hindi na po ako tinigilan ni Fritz sa kakakulit niya. Tawag siya ng tawag, text ng text at chat ng chat. Ako naman itong si Gaga ay nire-replyan ko siya lagi. Kasi ang totoo niyan, Mama Mia, ay nag-e-enjoy naman po akong kausap si Fritz. Nag-e-enjoy po ako na kasama siya at kakwentuhan siya. Ang naisip ko nga noon, Mama Mia, siguro nga iba talaga ang dating ni Fritz sa akin. Siguro nga attracted din talaga ako sa kanya.
Mama Mia, hanggang sa isang araw ay tinanong na niya ako if I can be his girlfriend ba raw. Sa totoo lang, hindi na ako nagulat noon. Dahil ang sabi nga ng mga kaibigan namin, label na lang ang kulang sa aming dalawa. Masyado kasi siyang clingy at ako naman ay pumapayag rin na magiging clingy siya sa akin. At nung tinanong na niya ako kung pwede ba akong maging girlfriend niya, wala naman akong nakitang rason para wag siyang sagutin. Pareho naman kaming single na single at ang sabi ko nga kanina, Mama Mia, I also find him attracted din naman. Kahit na hindi siya masyadong gwapo, ay napaka-interesante naman ng kaniyang personalidad. At mula nga nung maging kaming dalawa, Mama Mia, ay hindi na kami mahiwalay pa sa isa't isa. Palagi kaming makahangout kasama ang mga barkada niya o di kaya yung mga barkada ko. And Mama Mia, Fritz was pretty active rin pagdating sa sex. Inaamin niya yun sa akin. Sabi niya nung hindi pa raw ako dumarating sa buhay niya, Mama Mia, ay may mga babae raw talaga siya na ang tanging habol lang nila sa isa't isa ay ang pag-e-enjoy sa kama. Wala raw iba pa. Pero nung dumating raw ako, ang sabi niya ay wala na raw talaga siyang iba pang kinamang babae. Ang gusto niya raw ay ako na lang talaga. Hindi pa ako pumapatol sa mga usapin naming yun. Humingiti na lang ako at tumatawa. Mama Mia, though hindi naman kami kaagad nag-umpisa sa sex dalawa, we started out sa mga making out o momol-momol. Sa mga CR ng gimikan namin, sa sine, sa mga park kung saan walang nakakakita, o di kaya naman sa mga madidilim na lugar kapag may chance ay nanghihipo siya, nanghihimas at nagmi-make out kaming dalawa. Mama Mia, I was contented with that. Sa totoo lang, alam ko naman na kailangan talagang ang bagay na yon lalo na sa isang relasyon. Hindi naman kasi tatakbo ang isang relasyon lalo na sa mga college student kapag walang ganun-ganon. Pero Mama Mia, our first ever love making was when galing kami noon sa birthday party ng coach niya sa varsity team nila. Gabi na noon, mga 11 PM na. Ang totoo niyan ay wala na talaga akong balak sumama sa kanya noon pero inantay niya ako hanggang matapos ang klase ko. Kaya naman nakonsensya na rin ako at sinamahan ko na rin siya sa birthday party na yon. Napasarap ang inuman at kwentuhan sa party kaya hindi na namin namalayan na 11 na pala noon. Ang sabi niya ay ihahatid niya ako sa sakayan papunta sa amin. Pero inabot na lang kami ng halos 20 minutes ay wala pa pong jeep na dumarating. Siguro nga Mama Mia ay hindi nga 24 hours ang jeep sa amin noon. Kasi naman kapag may practice kami noon ay nakikitulog lang ako sa kaibigan kong babae na malapit lang ang bahay sa school. Ito ang unang pagkakataon, Mama Mia, na inabot ako ng 11 PM sa daan. Kaya naman tinawagan ko ang mama ko at inexplain ko sa kanya na may practice kami. Mama Mia, nagsinungaling ako sa mga magulang ko. Alam ko naman kasi na magagalit sila kapag malaman nila na boyfriend ko po ang sinamahan ko. Kaya naman, Mama Mia, matapos naming mag-antay doon, ay inaya na lang ako ni Fritz na papatulugin na lang daw muna niya ako sa boarding house niya. Total ay wala naman daw yung ka-roommate niya dahil umuwi ito sa probinsya nila. Ang sabi pa niya, kapag madaling araw na at may jeepney na ay ihahatid niya raw ako sa sakayan ulit. Mama Mia, pumayag ako sa nais ni Fritz though alam ko na ang posibleng mangyayari noon. Pagkapasok namin sa boarding house niya ay inaya niya akong magkape. May maliit po siyang electric kettle doon kaya naman pumayag ako. Nagtitimpla siya noon ng kape habang nagkukwentuhan kaming dalawa. At nung inabot na niya sa akin ng kape, Mama Mia, ang sabi niya ay inumin ko raw para nang sa ganon ay mahimasmasan ako. Pareho kasi kaming nakainom nung mga panahon na yon. At nung matapos nga kaming magkape, Mama Mia, ay bigla na lang niya akong kinabig sa aking liig at siniil ako ng kanyang halik. Hindi ko na rin pinigilan pa si Fritz noon.
Dahil lang totoo, Mama Mia, ay matagal-tagal na rin akong nasabik na may mangyari sa aming dalawa for the first time. Mama Mia, sa totoo lang, kaming dalawa ni Fritz ay matagal-tagal na rin kaming nagmumomol. Magsi 6 months na rin ang relationship namin noon na wala pa rin nangyayari sa aming aktwal. Kaya naman, noong gabing yun ay pinaubaya ko ng sarili ko sa kanya. Hindi naman siya ang first ko, Mama Mia. Meron naman na akong nakasiping, yung boyfriend ko nung first year college pa ako. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng may kasex. Si Fritz lang po ang nagbalik sa akin noon. Halik sa aking labi, sa aking lieg, sa aking dibdib, sa aking tiyan, sa aking mga paa, at sa lahat ng mga masiselang bahagi ng aking katawan. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan niyang inaangkin ang katawan ko. At yun ay nagustuhan ko talaga, Mama Mia. Akala ko nga nung una ay magiging masyado siyang mapusok sa aming dalawa. Kasi nga kapag nagmomomol kami sa labas ay mapusok na mapusok talaga siya, Mama Mia. Pero nung mga panahon na yun ay masyado po siyang gentle sa akin. Kaya naman ramdam na ramdam ko talaga bawat hagod ng kanyang kamay. Bawat pasok niya sa aking katawan ay ramdam na ramdam ko lahat. Pagkatapos ngang may nangyari sa aming dalawa ay natulog na kami. Kinabukasan pagkagising namin ay inulit na naman namin ang nangyari. Masaya ako, Mama Mia, dahil ang sabi ni Fritz ay mas lalo niya akong minamahal ngayon na binigay ko na sa kanya ang buo kong pagtitiwala. Ako rin naman, Mama Mia, ay masyado ko na rin siyang minamahal. Kaya naman, hindi ko na napigilan pang sarili ko noon at paulit-ulit nang may nangyayari sa aming dalawa. Mahal na mahal ko na si Fritz noon, Mama Mia. At alam ko na ganun rin siya sa akin. Nag-iingat kami, Mama Mia, nang sa ganun ay hindi ako mabuntis. Pero kahit anong ingat mo pala ay mangyayari pa rin ang nakatakdang mangyari. Isang araw, pareho kaming lasing noon nung may nangyari sa amin. Hindi na siya nakapagsuot pa ng kondom. Hindi na rin namin napigilan pa ang aming mga sarili. Kaya naman, 2 buwan matapos nung araw na yun, ay napansin ko na medyo lumulobo na ang aking katawan at sumusuka na ako tuwing umaga. Mama Mia, isang araw habang kumakain kami ng almusal kasama ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko ay bigla na lang akong naduduwal. Tumakbo ako sa may lababo pero wala naman akong naisuka. Puro laway lang po ang lumabas. Hindi ko na malaya na sinundan pala ako ng mama ko at nasa likuran ko na pala siya. Jelly? Magtapat ka nga sa akin. May dapat ba akong malaman? Tanong ni Mama. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko noon dahil may idea na ako kung anong nangyayari sa akin. Ma? Wala, may nakain lang ako kagabi na mukhang di masarap tapos mabaho pa kaya ayan. Tinitigan akong mabuti ni Mama. Humiti ako sa kanya para ipahiwatig na walang problema, Mama Mia. Kaya naman dali-dali akong pumasok sa kwarto ko nang maiwasan ko na ang interogasyon mula sa pamilya ko. Pero 5 minuto lang ang nakakaraan ay kinatok ni Mama ang pintuan ko. Tinanong niya ako kung hindi raw ba ako papasok sa school. Ang sabi ko, mamayang hapon na dahil wala ang first subject namin nung araw na yon. Pero hindi naman yun totoo, Mama Mia. Sa totoo lang, medyo nahihilo ako kaya ayoko munang umalis. Baka kung mapano pa ako sa daan. Tinanong ako ni Mama kung pwede raw ba siyang pumasok sa kwarto ko. Wala naman akong maidahilan sa kanya at para wag siyang lalong magduda, Mama Mia, ay pinapasok ko siya sa loob ng silid. Mama Mia, nung makapasok siya ay ginala niya ang mga mata niya sa loob ng silid ko. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya. Pero nung mapadako ang mga mata niya sa mga sanitary napkin ko, ay alam ko na, Mama Mia, na naghihinala pa rin sa akin ang mama ko. Jelly?
Bakit parang hindi nagagalaw tong mga sanitary napkins mo? Tanong niya sa akin. Ma, ano kasi, pinunduhan ko yan nung nakaraang buwan kasi malapit nang maubos eh. Sabi ko sa kanya. Bakit ikaw ang bumili? Di ba ako naman ang bumibili para sa inyo ng mga kapatid mo? Bakit bigla-bigla ikaw na ang bumibili ngayon? Tanong niya sa akin na alam ko, Mama Mia, na sigurado na siya sa kanyang pagdududa. Pero ako naman ay todo deny pa rin, hoping na makakalusot pa rin ako sa mama ko. Kasi may extrang pera ako kasi nga nanalo kami, 'di ba? Nanalo kami sa inter-school squad competition. Kaya ayan, bumili ako. Sabi ko sa kanya. Pero Mama Mia, malakas ang pang-amoy ng mga ina. Kinuha niya ang mga sanitary napkins ko. Tiningnan niya ang mga expiration date at nung makita niyang pare-pareho ang mga yon, dun na niya ako sinampal ng walang pasabi. Magtapat ka, Jelly. Ano ba talagang nangyayari? Buntis ka ba? Tanong ng mama ko. Ma, hindi. Hindi po ako buntis. Maniwala po kayo sa akin. Alam mo naman na hindi ko sisirain ang tiwala niyo, di ba? Pagkasabi ko noon ay 2 mag-asawang sampal ang iginawad niya ulit sa magkabilang pisngi ko. Magtapat ka, Jelly, at huwag ka nang magsinungaling sa akin. Doon, Mama Mia, ay hindi ko na po napigilan pang umiyak. Mabigat na talaga ang loob ko noon at alam ko na po ang nangyayari kahit wala pa akong pregnancy test na ginagawa. Ma, sorry. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Aksidente lang po ang lahat. Sabi ko sa mama ko. Noon ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at sinampal niya ulit ako, Mama Mia. Anong aksidente? Aksidente, ha? Hindi mo sinasadya? Bakit ilang beses bang may nangyari sa inyo ng boyfriend mo? At saka sino ba yung boyfriend nyo? Mo, bakit hindi ko kilala? Sabi niya sa akin. Taga-ibang school po siya. Papuntahin mo yung boyfriend mo dito sa atin. Dahil kung hindi yan pupunta dito, ako ang pupunta sa kanila. Sabi niya na alam ko, Mama Mia, na totohanin niya talaga ang mga sinasabi niya. Kaya naman tinawagan ko noon si Fritz. Out of coverage area ang kanyang cellphone, Mama Mia. Kinakabahan na ako. Hindi ko pa naman nasasabi sa kanya na buntis ako. Pero alam ko, Mama Mia, na kapag malaman niya ay hindi niya ito magugustuhan. Ayoko siyang i-text o i-chat dahil baka mas lalo ko siyang hindi makontak. Kaya naman nangako ako kay Mama na nung gabi din na yun ay dadalhin ko si Fritz sa bahay namin. Mag-aalas 12 na nung umalis ako ng bahay. Mugtong-mugto ang mga mata ko dahil sa kakaiyak. Kaya naman nag-shades na lang ako ng dark color, Mama Mia, para hindi masyadong halata. Pagkarating ko sa school ay kinakansyawan pa ako ng mga kaibigan ko kung bakit raw ako absent nung umaga. Nagkasama raw ba kaming dalawa ni Fritz? Bakit daw hindi na kami mapaghiwalay dalawa? Baka raw mabuntis niya ako nang hindi sinasadya. Mama Mia, hindi ko alam pero muli na naman akong naiyak nung sinabi nila ang katagang buntis. Pero hindi nila nahalata yun dahil sa suot kong shades. Hindi ako nakapag-concentrate noong araw na yon sa aking inaaral. Halos hilahin ko na ang orasan, Mama Mia, nang sa ganoon ay dumating na ang gabi at nang makita at makausap ko na si Fritz. Paglabas ko ng eskwela ay wala doon si Fritz, Mama Mia. Wala siya sa aming usapan. Simula kasi nang maging mag-boyfriend at girlfriend kaming dalawa ay lagi niya akong sinusundo sa eskwela. Lagi kaming nanonood ng sine o di kaya naman ay gumagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ng mga magkasintahan. Tinext ko siya kung nasaan na siya pero hindi siya nagre-reply. Kaya naman, Mama Mia,
Buong tapang akong pumunta sa boarding house niya kahit hindi ako sigurado kung nandoon ba ang hinahanap ko. Nung nasa boarding house na niya ako ay katok ako ng katok pero walang sumasagot. Akala ko ay walang tao sa loob. Nang bigla na lang akong nakarinig ng mga ungol. Doon ay lalo akong kinabahan kaya kumatok ulit ako ng kumatok. Pero walang sumasagot, Mama Mia. Kaya naman ang ginawa ko ay tinawagan ko ang cellphone ni Fritz. Nakarinig ako na may nag-ring sa loob ng kwartong yon. Kaya naman hindi na naipagkakaila ni Fritz na nasa loob siya. Sinigawan ko na siya at ang sabi ko kapag hindi pa niya bubuksan ang pintuan ay sisirain ko ito. Kaya naman binuksan niya ilang saglit pang makalipas. Nakita ko siya, Mama Mia, half naked na po siya. Maraming lipstick sa kanyang mukha at sa kanyang bibig. At nung tignan ko ang kamay, nandoon ang isang babae na abalang nag-aayos ng kanyang uniforme. Mama Mia, nung tiningnan ko kung sino ang babaeng yon ay nagulat ako. Yun po ang kaibigan kong nagpakilala sa aming dalawa ni Fritz. Hindi ko alam kung anong meron sa kanilang dalawa pero masyado po akong nasaktan nung araw na yon. Pinagsasampal at pinagsususuntok ko si Fritz sa galit ko. Nilapitan ko rin ang babae at hinila ko ang buhok niya. Sunubukan akong pigilan ni Fritz pero hindi ako nagpapigil, Mama Mia. Iba pala talaga ang lakas ng isang babae lalo pat harap-harapan niyang nakita ang panloloko ng boyfriend niya sa kanya. Mama Mia, dali-daling lumabas yung babaeng kaibigan namin ni Fritz sa boarding house na yon. Naiwan kaming dalawa ni Fritz. Ako naiyak ng iyak, siya naman hingi ng tawad. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung kailan pa niya ginagawa sa akin yon. Ang sabi niya, matagal na raw silang magka-fling dalawa pero wala naman daw talaga silang relasyon. Kaya makampante raw ako na ako lang daw ang babaeng mahal niya at ako lang daw ang babaeng iniibig niya. Yung kaibigan namin na yon ay sadyang pampalipas init lang ng katawan. Mama Mia, hindi ko pa rin matanggap ang rason noon ni Fritz. Iyak pa rin ako ng iyak. Inalo niya ako at niyakap. Humihingi siya ng isa pang pagkakataon sa akin. Ang sabi ko, mapagbibigyan ko siya kapag makipagkita siya ngayong gabi sa nanay ko. Mama Mia, ayaw na ayaw po ni Fritz na pumunta sa bahay namin. Dahil ang sabi niya, masyado pa raw siyang bata at wala pang maipagmamalaki sa mga magulang ko kaya ayaw niya munang magpakilala sa mga ito. Pero nung araw na yun ay pinilit ko talaga siya. Dahil ang bilin sa akin ni Mama ay dapat madala ko sa bahay ang ama ng dinadala ko. Buti na lang at napilit ko si Fritz, Mama Mia, ilang saglit pa. Dahil ang sabi ko sa kanya, yun lang ang tanging paraan para mapatawad ko siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Nung gabi ding yun ay sumama siya sa akin papunta sa aming bahay. Gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil nandoon na ang papa ko at ang mga kapatid ko. Yung mga kapatid kong mga bata pa ay pinapasok muna sa loob ng kani-kanilang mga kwarto. Ako lang, ang kuya ko, si Papa, ang isa ko pang ate at si Mama, tapos si Fritz ang magkaharap. Hindi ko pa sinasabi noon kay Fritz ang kalagayan ko, Mama Mia. Natatakot kasi ako na kapag sasabihin ko sa kanya bago ko siya hilahin papunta sa amin, ay baka hindi na siya pupunta doon. Napatiimbaga ang papa ko nung makita niya si Fritz. Oh, anong plano mo sa anak ko? Tanong agad ni Papa kay Fritz. Sir, malinis po ang intensyon ko sa anak ninyo. Mahal ko po siya at nagmamahalan po kaming dalawa. Sabi niya. Wala akong pakialam sa mahal-mahal na yan. Ang tanong ko, ano ang plano mo sa mag-ina mo? Nung tinanong yon yung Papa kay Fritz, Mama Mia, ay biglang namutla ang mukha ng boyfriend ko. Tiningnan niya ako, pero yumuko ako, Mama Mia.
Ayoko po siyang tignan dahil alam kong nanguusig ang kanyang mga mata. Na-corner ko po siya at hindi niya alam yon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko na para bang nasasaktan na ako noon pero hindi ako nag-react. Ano po yun, sir? Tanong ni Fritz kay Papa. At gusto mo pa talagang ulit-ulitin ko ang tanong ko, ha? Napaka-irresponsable mo naman. Binuntis-buntis mo ang anak ko tapos wala ka palang plano. Sabi niya. Nilingon ako ulit ni Fritz at tinanong kung totoo bang buntis ako. Tumango ako, Mama Mia. Sabi niya bakit hindi ko raw sinasabi sa kanya ang kalagayan ko. Doon ay tumawa ang mama ko. Siguro nga irresponsable ka. Siguro itong anak ko walang confidence na pananagutan mo siya kaya ayan, dinala ka dito nang hindi mo alam na buntis siya. Pero di ba dapat alam mo na mabubuntis talaga siya kapag ginagalaw mo? Pang-iinsulto ng mama ko sa kanya. Doon, Mama Mia, ay wala na pong nagawa pa si Fritz. Tahimik lamang siya habang nakikinig sa mga sermon ng mga magulang ko. Ang kuya ko naman ay sumabat-sabat pa sa usapan. Si ate lang po ang alam kong nakikita ko, Mama Mia, na para bang naaawa sa kalagayan ko. Matapos ang halos 1 oras na paninermo ni na Papa at Mama kay Fritz, ay sinabi ng mga ito na tawagan niya raw ngayon agad ang mga magulang niya. Si Fritz po, Mama Mia, ay taga Maynila. Ang sabi niya na sa Maynila raw ang kanyang mga magulang kaya hindi ito agad-agad na makakapunta doon. Pero hindi pumayag ang mga magulang ko na umalis sa bahay namin si Fritz nang walang konkretong plano. Kaya naman pinilit nila talaga ito na tawagan ng kanyang mga magulang. Tinawagan ni Fritz ang kanyang ina. Mama Mia, ang papa po raw ni Fritz ay isang seaman at nasa barko nung mga panahon na yon. Kaya ang mami niya lang ang nakausap ng mga magulang ko. Naka-loudspeaker yon kaya rinig na rinig ko ang pag-uusap nila. Itong magaling mong anak, binuntis ang anak ko, sabi ni Papa. Ano? Hoy Fritz, bakit ka nang bubuntis dyan? Akala ko ba mag-aaral ka lang dyan sa Mindanao? Sinasabi ko na nga ba? Ayokong dyan ka nag-aaral eh, sabi ng mama niya. Sumabat ang papa ko, Mama Mia, at ang sabi niya ay wag raw nilang ibahin ang usapan. Ang gusto raw malaman ng papa ko ay kung ano raw ang plano nila para sa akin at sa magiging anak ko. Doon, Mama Mia, sinabi ng mama ni Fritz na sosuportahan niya ako financially. Pero hindi pumayag si Papa. Ang sabi nila, dapat maikasal kaming dalawa ni Fritz sa lalong madaling panahon. Nakakahiya raw. Mapapahiya raw siya sa mga magulang niya na lolo't lola ko, pati na rin sa mga kamag-anak at kapitbahay namin. Iyak na lang ako ng iyak nung mga panahon na yon. Nilapitan ako ni Mama. Ang buong akala ko ay aaluin niya ako sa pag-iyak pero kinurot niya ako. Kasalanan mo to dahil maaga kang lumandi, sabi ni Mama. Mama Mia, wala talaga kaming nagawa ni Fritz noon. Magpapaliwanag pa si Fritz na papakasalan naman daw niya ako pero wag lang ngayon dahil hindi pa raw kami parehong handa. Nasuntok siya ng papa ko nung sinagot niya ito ng ganon. Ang sabi ni Papa, kung hindi pa pala kami handa, bakit kami pumasok sa ganoong klase ng sitwasyon? Choice daw namin ang mag-sex. Kaya naman ngayon ay wala kaming choice kundi magpakasal dalawa. Hindi na pinaalis ni Papa si Fritz sa bahay noon. Doon na siya pinatira at pinakuha na lang sa kuya ko ang mga gamit niya sa kanyang boarding house. Parang naging shotgun wedding yun, Mama Mia. 2 buwan matapos ang pangyayaring yun ay ikinasal kaming dalawa sa huwes. Tumigil na rin ako sa pag-aaral ko, Mama Mia, dahil masyado nang obvious ang tiyan ko nung mga panahon na yun. Matapos ang kasal namin, ang sabi ng mama ni Fritz ay doon na kami titira sa kanila sa Maynila. Aalagaan daw nila ako at ang magiging anak ko.
At si Fritz daw Mama Mia ay magpapatuloy sa kanyang pag-aaral doon at nang makapagtapos ito at makapag-provide sa amin na kanyang pamilya. Umayag naman ang papa ko at ang mama ko. Dahil ang sabi nila, ngayon na may asawa na raw ako, ang asawa ko na raw ang bahala sa akin. Ako naman ay walang naging pagtutol noon. Gusto ko rin naman talaga na makasama na si Fritz. Pero Mama Mia, mula po nung araw ng kasal naming dalawa ni Fritz ay napansin ko po na may nagbago sa kanya. Hindi na po siya ang dating Fritz na sweet sa akin at malambing. Para pong naging cold siya sa akin. Para bang kung titignan niya ako ay nandidiri na siya sa akin. Mama Mia, inintindi ko na lang po ang kanyang sitwasyon. Siguro nga ay galit talaga siya dahil nga sa shotgun wedding namin na yon. Hindi na lang ako nagsasalita pa kahit ang totoo ay nasasaktan ako sa pambabaliwala niya sa akin. Mama Mia, 2 araw matapos ang aming kasal ay lumuwas kami ni Fritz kasama ang mami niya sa Maynila. Doon kami tumira sa kanila. Totoo na medyo maalwan ang buhay nila kumpara sa amin. Maganda ang bahay nila. Malaki ito at may garden. Si Fritz ay may 2 nakababatang kapatid na babae. Pagdating ko pa lang doon ay napansin ko na Mama Mia na parang may mga attitude problem ang mga kapatid niya. At nung makatapak na kami sa loob ng bahay nila ay bigla na lang nag-iba ang aura ng kanyang mami. "Oh, Fritz, dalhin mo na yung babaeng yan dun sa kwarto mo. Doon na kayo matulog. Magpahinga kayo dahil magpapahanda muna ako ng pagkain," sabi niya. Halos hindi niya ako matignan, Mama Mia. Para bang pati siya ay galit sa akin. Siguro nga galit sila sa akin dahil baka naiisip niya na nasisira ang buhay ng anak niya nang dahil sa pagbubuntis ko. Pero Mama Mia, alam ko naman na hindi ko solong kasalanan ang pagbubuntis na ito. 2 kami ni Fritz na gumawa ng batang ito kaya hindi dapat na ako lang ang sisihin. Oo, totoong medyo na shotgun wedding ko si Fritz. Pero ano pa ba ang ini-expect niya? Binuntis niya ako, hindi ba? Pagkapasok namin sa kwarto, Mama Mia, ang sabi ni Fritz ay sa sahig raw siya matutulog para raw komportable ako sa pagtulog ko. Sabi ko naman ay hindi kailangan dahil malaki naman ang kama niya at gustong gusto kong katabi siya. Pero sabi niya ayaw na raw niya akong katabi. Nakuha ko na raw ang gusto ko, napakasalan niya ako. Dapat raw makontento na ako sa ganoon, Mama Mia. Hindi ko alam pero naiyak talaga ako sa sinabing yun ni Fritz, Mama Mia. Iyak ako ng iyak nung gabing yun. At dahil hindi ko mapigilan, ang pagluha ko ay nairita si Fritz kaya lumabas at doon na sa sala natulog. Mama Mia, hindi ko alam na ang araw pala na yun ay ang araw na mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Pagkatapos kasi ng araw na yun, kinabukasan, Mama Mia, ay kung ituring ako ng mami niya ay para bang isa sa kanilang mga katulong. Lagi niya akong inuutusan. "Jelly, may alam ka bang gawin sa mga gawaing bahay?" sabi niya sa akin. "Po, Mami?" "Wag mo nga akong mamami-mami, naaalibidbaran ako. Tsaka ka na magmami kapag nasasanay na ako, okay ba?" Sabi niya sa akin na may panghalong pagmamaldita. Sige po, tita." Mama Mia, tinanong niya ulit ako kung ano ang alam ko sa mga gawaing bahay. Kahit na hindi naman kami mayaman, Mama Mia, ay hindi po talaga ako nasanay sa mga gawaing bahay dahil mama ko po ang gumagawa ng mga yon. Ang sabi ko ay maglinis lang talaga ang kaya kong gawin. "Ay, hindi yan po pwede. Ngayon na may asawa ka na, dapat marunong kang maglaba, magluto, mamalansya, maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata. Ako naman, ba't ka kasi nagpapabuntis ngayong wala ka namang alam sa buhay?" Pagpaparinig pa niya sa akin. Tinawag niya ang katulong niya, Mama Mia, at ang sabi ay turuan raw ako sa mga gawaing bahay nang sa ganon ay maging ready ako kapag nagsarili na raw kaming 2 ni Fritz. Hindi ko nakita noon na pang-aalis pusta yun sa pagkatao ko.
Ang nakikita ko noon, Mama Mia, ay concern lang siya sa magiging buhay namin ni Fritz kapag kami na lang dalawa at wala na kami sa poder niya. Kaya naman kahit buntis, ay ginawa ko lahat ng abot ng aking makakaya para matutunan ang itinuro sa akin ng kanilang mga kasambahay. Marami po akong natutunan noon, Mama Mia, na first time ko pong ginawa. Natuto po akong magluto. Ang pinakaayaw ko po na natutunan ko ay ang paglalaba. Meron naman po silang washing machine pero ang gusto talaga ng mami ni Fritz na matuto akong maglaba gamit ang mga kamay ko. Hirap na hirap ako noon. Akala ko ay pagtatanggol ako ni Fritz, Mama Mia. Akala ko ay susuwayin niya ang mama niya at sabihin na itigil ko na ang paggawa ng mga gawaing bahay sa kanila. Pero hindi. Wala siyang imik, Mama Mia. Mas mabuti pa nga noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami dahil sweet pa siya sa akin at pinoprotektahan pa niya ako. Pero ngayon, na mag-asawa na kami at magkakaroon pa kami ng anak, ay wala siyang pakialam kahit na inaalila na ako ng nanay at mga kapatid niya. Mama Mia, umabot na po ng 7 buwan ang tiyan ko noon, pero pinagtatrabaho pa rin nila ako sa bahay. Minsan kapag wala ang mami niya, ay pinapatigil akong magtrabaho ng mga katulong. Naawa raw kasi sila sa akin. Pero kapag dumarating naman ang nanay ni Fritz ay hindi na nila muli akong tutulungan dahil natatakot rin daw sila na baka sila ang sisantihin sa trabaho. Naiintindihan ko naman sila, Mama Mia. Kaya pinilit ko talaga ang sarili ko na magtrabaho sa bahay nila. Mama Mia, kabuwanan ko na noon. Isang araw ay tinawag ako ng mama ni Fritz. Ang sabi niya ay labhan ko raw ang mga kurtina nang sa ganon ay wala nang labahin ang katulong pagdating nito galing sa palengke. Sabi ko iwa-washing machine ko na lamang pero sabi niya sayang daw sa kuryente at tubig. Kamayin ko na lang daw total hindi naman raw yun masyadong marumi. Wala akong nagawa, Mama Mia. Kahit hirap na hirap akong makaupo dahil sa laki na ng tiyan ko, ay ginawa ko pa rin ang lahat para pagsilbihan at sundin ang utos ng mami ni Fritz. Pero hindi pa ako nakakatapos sa aking paglalabay, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Sumisigaw ako noon, Mama Mia. Pero kalmado lang si Fritz na pumunta sa likuran ng bahay at tinanong kung okay lang ako. Sabi ko masakit na ang tiyan ko, mukhang manganganak na ako. Sabi niya sandali lang daw at tatawagin niya ang mama niya. Natagalan pa sila bago ako puntahan doon at bago ako dalhin sa ospital. Ang sabi ng doktor kung medyo natagalan pa ay baka manganib na ako at ang anak ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, at hindi nangyari yon. Buti na lang talaga at naagapan pa ng doktor ang sitwasyon ko. Nakapanganak ako, Mama Mia, isang malusog na baby boy. Kahit na inalila ako sa trabaho sa bahay nila, ay masasabi ko naman na mga masusustansya at masasarap ang pagkain. Kaya siguro, healthy ang baby ko nung lumabas siya. Pero Mama Mia, mula nung makalabas kami ng ospital ng baby ko ay halos hindi niya ako nakasama. Ayaw kasi ng mami ni Fritz na ako ang humahawak kay baby. Ang sabi niya, gusto niya na siya raw ang mag-aalaga dahil wala pa raw akong alam. Gusto ko sanang padidehin sa akin ang baby ko, Mama Mia, pero ang sabi niya ay wala pa raw akong masyadong nutrisyon dahil bata pa raw ako. Kaya ginamitan na lang ang anak ko ng formula milk. Wala naman daw akong poproblemahin dahil siya naman daw ang gagastos. Kaya naman, Mama Mia, wala po akong nagawa. Alam niyo ba na ang kwarto ng anak ko ay doon sa kwarto ng mga magulang ni Fritz at hindi sa kwarto namin? Ilang beses ko siyang tinatanong kung kailan na ako naman ang mag-aalaga sa anak ko. Pero ang sabi niya, mag-concentrate daw muna ako sa mga gawaing bahay dahil hindi ko pa raw master ang mga yon. Dapat daw, magaling na ako sa mga gawaing bahay nang sa ganon ay ang pag-aalaga naman ng bata ang aking uumpisahang aralin.
Mama Mia, kahit labag sa loob ko, kahit masakit ang loob ko, ay tumango na lang ako. Para akong yaya ng anak ko. Buti pa nga yung yaya dahil araw-araw, halos minu-minuto ay nakakasama ang inaalagaan niya. Samantalang ako ay naaalagaan ko lang ang anak ko kapag umaalis ang mama ni Fritz. Masakit talaga sa akin yun, Mama Mia. Pero tiniis ko ang lahat. Wala naman kasi akong ibang mapupuntahan noon. At habang nagluluksa ako, Mama Mia, dahil hindi ko laging nakakasama ang anak ko, habang umiiyak ako araw-araw, ay nadagdagan pa talaga ang stress ko. Ilang beses ko ring nahuli si Fritz na may ibang kinakalantaring babae. Mama Mia, ilang beses ko pong nahuli ang cellphone niya na may ibang kinakausap. Minsan ay nahuli ko pa siya na may katawagan. Ang sabi pa niya doon sa babaeng kausap niya, Mama Mia, ay magkikita raw sila ulit at gagawin niya raw ulit yung ginawa niya sa babaeng yun kahapon lang. Sa galit ko ay bigla ko siyang sinampal. Mama Mia, kung nung unang nahuli ko siyang ng babae ay hindi siya lumaban sa akin, bagkus ay humihingi pa siya ng pagkakataon sa akin, ngayon, Mama Mia, ay bigla niya akong nasampal. Bakit raw ang pakialamera ko? Ano raw ang makukuha ko sa pangengialam ko sa buhay niya? Fritz, asawa mo ko. Igalang mo naman ako. Asawa? Asawa kita, ipinilit mo lang akong pakasalan ka? Sabi niya sa akin. Mama Mia, buti pa siguro kung sinaktan na lang niya ako. Dahil nung sinabi niya yun sa akin, ay para po akong pinagsususuntok ng 10 lalaki. Grabe ang sakit noon sa dibdib ko. Ilang beses po akong umiyak nung gabing yun. At hindi lang yun, Mama Mia. Makailang beses ko pa pong nahuhuling may ibang babae si Fritz. Sinumbong ko po ito sa mama niya. Pero ang sabi niya, ganun daw talaga. Kailangan daw ng mga babaeng magtiis. Dahil pinili ko raw na pakasalan ng anak niya. Hindi ko raw muna kinilala si Fritz bago ako bumukaka at nagpakasal sa kanya. Dahil raw mukha akong pera, dahil ang akala ko raw ay mayaman na mayaman sila, kaya pinilit ko raw ang anak niyang magpakasal. Hindi ko alam, Mama Mia, kung saan galing ang usapang yun. Kung saan galing ang sinasabi niyang pinapakasalan ko lang ang anak niya dahil sa pera nila. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, na tulungan akong kausapin si Fritz nang sa ganun ay magbago ito. Pero ang sabi niya, wala na raw siyang pakialam sa problema namin. Ang sabi niya, ako na raw ang bahala. Kung gusto ko raw ay umalis ako sa bahay nila. Umuwi raw ako sa amin, wala raw siyang pakialam. Mama Mia, kapag sinasabi niya ang ganun ay hindi na lang ako umiimik. Sadyang hindi talaga ako mahalaga sa bahay na yon. Sa totoo lang, Mama Mia, sa tuwing oras na ng kainan, ay mga katulong po ang nakakasama kong kumain. Dahil ayoko pong makisama sa kanila sa pagkainan dahil alam ko, Mama Mia, na ayaw rin naman nila na makasama ako. Isang araw, Mama Mia, sinabi ko sa biyanan ko na uuwi ako sa amin at dadalhin ko ang anak ko. Pagod na kasi ako sa ginagawa nilang ito sa akin. Oo, mahal na mahal ko si Fritz. Mama Mia, tiniis ko lahat para sa kanya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ba ako magtitiis. Para na akong mababaliw sa araw-araw kapag wala siya sa bahay na alam kong nasa puder siya ng ibang babae. Mama Mia, masakit po ang dibdib ko. Naisip ko noon ang anak ko. Ayoko, Mama Mia, na yun ang makalakihan niya. Yung lagi kaming nag-aaway ng papa niya. Kaya naisip kong magpaalam na lang sa kanila at kukunin ko na lang ang bata. Nagulat ako sa reaksyon ng mami ni Fritz. Wala raw akong karapatan sa anak ko dahil siya raw ang gumastos nung nanganak ako. Isa pa, dapat daw nasa bahay at nasa puder nila ang bata. Kung gusto ko raw umalis, makakaalis raw ako mag-isa pero wag na wag ko raw dadalhin ang apo niya.
Mama Mia, hindi ko po alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng kanyang mukha. Sabi ko aalis ako sa ayaw at gusto niya. Pero pinigilan niya ako. Nilak niya ang pinto ng kanyang kwarto at doon ay nagkulong silang dalawa ng anak ko. Yak ako ng iyak at nakikiusap. Nasa labas lang ako ng pintuan nila. Nag-aantay kung kailan yun magbubukas at nang sa ganun ay makuha ko na ang anak ko. Pero ilang oras na ang lumipas, Mama Mia, ay hindi pa umaalis o hindi pa nagbubukas ng pintuan ng biyanan ko. Naririnig ko nang umiiyak ang anak ko, Mama Mia. Alam kong nagugutom na ito. Nakiusap ako sa biyanan ko na papasukin ako dahil may dala akong gatas para sa anak ko. Pero ang sabi niya, umalis ako sa pintuan at iwan ko doon ang gatas. Hindi raw siya magbubukas ng pintuan, Mama Mia, kapag nandoon ako. Kaya naman alang-alang sa anak ko na alam kong gutom na ay umalis ako doon at pumunta muna ako ng CR. Pero yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko, Mama Mia. Dahil pagkalabas ko ng CR, pinuntahan ko agad ang kwarto ng biyanan ko. Bukas ang pinto kaya dali-dali akong pumasok. Pero wala na doon ang biyanan ko, pati na ang anak ko, Mama Mia, at ang ilang mga gamit ng anak ko. Ang sabi ng katulong ay dali-dali raw umalis ang biyanan ko kasama ang anak ko. Mama Mia, doon ay tinawagan ko si Fritz. Kinausap ko siya, nakausapin ng mama niya na ibalik sa akin ang anak ko. Pero ang sabi ni Fritz ay makakaalis raw ako ng bahay nila nang walang kasama at walang anumang dala kundi mga damit ko lang. Pumasok raw ako na ganon sa bahay nila, kaya ganon din daw ako lalabas. Masakit na masakit, Mama Mia, pero ayokong iwan ang anak ko sa puder ng biyanan ko. Ayokong lumaki siyang matapobre. Ayokong lumaki siyang mapanlait katulad nila. Kaya naman nag-antay ako, Mama Mia. Nung may dumating na sasakyan, ang akala ko ay ang biyanan ko na yon, pero si Fritz pala. Nung makita niya ako na nandoon pa, Mama Mia, ay hinila niya ako palabas. Tsaka inutusan ng katulong na kunin ang mga gamit ko. Pagkalabas ko ng gate, Mama Mia, ay binalibag niya lahat ng mga damit ko at mga bags ko. Sabi niya umalis na raw ako. Binigyan niya ako ng 10,000, Mama Mia, pambili ng tiket ko papuntang Mindanao. Pero hindi ako makakaalis doon nang wala ang anak ko. Mama Mia, ewan ko ba pero pati yata ang langit ay ayaw akong manatili doon. Unti-unti ay bumubuhos ang ulan. Kaya dali-dali kong pinagpupulot ang mga damit ko at mga gamit ko na ibinalibag niya kanina. Dali-dali akong umalis sa lugar na yon at umupa ng isang maliit na kwarto na malapit lang doon sa bahay ng biyanan ko. Pero Mama Mia, hindi na po bumalik ang biyanan ko. Ilang araw akong naghintay. Para akong mabaliw-baliw. Ayoko nang kumain, Mama Mia. Ayoko nang gumawa ng kahit na ano. Ang gusto ko lang ay makuha ang anak ko. Pati cellphone ko, Mama Mia, ay naiwan ko pa sa loob ng bahay ni na Fritz. Nung pinuntahan ko sila ay walang lumalabas kahit mga katulong. Siguro nga ay inutusan nila ang mga ito. Kaya naman wala akong naging choice kundi pumara ako ng taxi at nagpahatid sa airport. Bumili ako ng ticket, Mama Mia, at umuwi ako ng Mindanao. Masyado pang mahal ang ticket noon kaya wala talagang natira sa pera ko, pati na ng ipon ko, Mama Mia, ay nagastos ko na sa ticket ko. Nung makauwi ako sa amin ay gulat na gulat ang mga magulang ko sa itsura ko. Para raw akong napabayaan. Maitim na maitim ang mga mata ko at payat na payat ako. Tinatanong nila ako kung ano ang nangyayari pero hindi ako makapagsalita sa sobrang pagod, galit, at sa sobrang frustration na hindi ko kasama ang anak ko. Mama Mia, tinanong ako ng mga magulang ko kung nasaan raw ang anak ko, kung nakapanganak raw ba ako. Doon ay bigla na lang bumuhos ang luha ko pero wala talagang kahit na anong salitang lumalabas sa bibig ko. Pinakain nila ako pero ayokong kumain. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto, Mama Mia.
Kinakausap nila ako pero ayokong makipag-usap sa kahit na kanino. Pati nga ilaw, Mama Mia, ayaw kong binubuksan. Nagkulong ako sa malilim at maliit na sulok ng kwarto ko. Iyak ng iyak habang inaalala ang anak ko, Mama Mia. Ang mga magulang ko naman ay alalang-alala na sa akin. Lagi na nila akong kinakausap. Nasasaktan na raw sila. Hanggang isang araw, Mama Mia, naisip ko na hindi ako pwedeng magpatuloy na ganito. Dahil kapag ganito ako ng ganito, hindi malabo na mabaliw ako ng tuluyan. Kaya isang umaga ay lumabas ako ng kwarto at kumain kasama ang mga magulang ko. Doon ay nakapag-usap kami ng maayos. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at isinalaysay ko sa kanilang lahat. Galit na galit ang mga magulang ko. Galit na galit sila kay Fritz at sa mama nito at galit na galit rin daw sila sa kanilang sarili. Kung hindi raw nila ako pinilit na magpakasal kay Fritz, baka hindi raw nangyari sa akin to. Mama Mia, masakit ang dibdib ko. Pero ang sabi ng papa ko ay tutulungan niya akong mabawi ang anak ko. Ang ginawa namin, Mama Mia, ay tumawag sa lahat ng mga police station sa amin. Tinanong kung ano ang susunod naming dapat na hakbang. Mama Mia, kahit hindi po kami mayaman, ay ginapang po ng mga magulang ko ang pampamasahe namin papuntang Maynila. Dumulog po kami sa CSWD doon na malapit sa lugar ni na Fritz. Mahaba-haba pong diskusyon at kasuhan ang nangyari. Pero in the end, Mama Mia, masayang-masaya ako dahil ako ang pinayagan at pinanigan ng DSWD na siyang magkakaroon ng kustudiya ng anak ko. Masyadong bata pa raw ang anak ko para mahiwalay sa akin. Mama Mia, grabe po ang battle na pinagdaanan ko noon. Akala ko ay hindi na ako makakaahon pa. Pagkatapos kong makuha ang anak ko, Mama Mia, ay umalis na kami sa Maynila at bumalik na kami dito sa Mindanao. Ngayon po ay nakabalik na ako sa aking pag-aaral. Isang semester na lang at matatapos na ako. Ang anak ko naman ay inaalagaan ng mama ko. Si Fritz, Mama Mia, wala na po akong balita sa kanya. Kahit sustento para sa bata ay hindi na niya ginagawa. Alam kong may karapatan akong humingi ng sustento pero hindi ko na rin ginawa, Mama Mia, dahil ayoko na rin ng gulo. Ayoko na rin kumontak pa sa kanya dahil kapag ginawa ko yun, baka magbabalik lang sa alaala at puso ko ang lahat ng bangungot na pinagdaanan ko sa bahay nila. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa at pagbibigay mo ng oras para maiere itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Jelly. Nakakabaliw talaga ang pag-ibig. Kapag sobra-sobra mong minamahal ang isang tao, nakakagawa ka ng mga bagay na ang buong akala mo dati ay hindi mo kayang gawin. Nagmamakaawa ka, tinatanggap at nilulunok mo lahat kahit niloloko ka na, kahit iniiputan ka na sa ulo, kahit dinuduraan ka na ng harap-harapan. Lahat yun nilulunok mo alang-alang sa pagmamahal mo. Mabuti na nga lang at natauhan itong ating letter sender na si Jelly. Mabuti na nga lang at may anak sila. Dahil kung wala, baka tuluyan pa rin siyang nagpapakabaliw at nagpapakabobo at nagpapakababa doon sa puder ni Fritz at ng kanyang ina. Masayang masaya ako, Jelly, dahil nakaahon ka na mula sa kinasadlakan mong madilim na mundo. Ang sabi nila, kapag magmamahal raw tayo, wag daw natin ibubuhos lahat. Magtira daw tayo para sa ating mga sarili. Pero aminin natin, mahirap gawin yon. Mahirap panindigan yon. Paano mo nga ba titimbangin kung hanggang saan lang ang pag-ibig na ibibigay mo sa isang tao? Ako kasi naniniwala ako na kapag nagmahal ka, lubos-lubusin mo na. Bigay mo na lahat. Para nang sa ganun, kung hindi kayo mag-workout, kapag naghiwalay kayo in the end, wala kang pagsisisi. Wala kang what if sa utak mo.
dahil lahat naman ibinigay mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa story ang ating itinampok ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Jelly, huwag po kayong mag-atubiling, mag-email sa akin o mag-comment down below pala at mag-react, i-share at i-like ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay na gustong i-share sa akin, mag-email lamang po kayo sa mamamia.cdo00317@gmail.com. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nagdarasal tungkol sa, paghihilom ng pusong sugatan ng inyong Mama Mia. Charot lang. Maraming thank you. Basta saan ba't magiging maayos din ang lahat. Naway ikaw din na may pinagdadaanan ngayon, huwag mong kalimutan, lahat ng bagay dito sa mundo ay dinadaanan lang natin. Huwag tayong pumirmi sa sakit. Iiyak mo kung kailangan mong umiyak. Isigaw mo kung kailangan mong sumigaw. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, magiging okay ka rin. Magiging okay rin tayo. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, click subscribe, click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.